Ang lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kanino mang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa tuwina'y sinasambit ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang pagkakaalam ng tao, malakas ang pandinig mo, maririnig mo lahat ang sinasabi ng kapwa mo'y sapat na yaon. Kung malakas man ang pandinig mo at lahat ng sinasabi ng kapwa mo, subalit bingka sa katotohanan, may kulang pa rin sa buhay mo. Kaya't sa tuwina'y ang pagbati, sumainyo ang kapayapaan, upang kung ang kapayapaan ng nagahari na tuwiran, lahat ng isip ng tao ay magiging panatag lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat ang pag-ibig niya, wagas kung magmahal siya. Mula sa Eklesiastiko. Hindi maitatago sa kanya ang kanilang kasamaan at nakikita niya ang lahat nilang kasalanan. Ngunit ang Panginoon ay mapagbigay at kilala niya ang kanyang mga nilalang. Kaya pinatatawad niya sila sa halip na pabayaan. Parang sinsing na pantatak sa paningin ng Panginoon ang mabuting gawa ng tao. Minamahal niyang parang balintao, tatao ng kanyang mga mata, ang kanilang mabuting asal. Darating ang araw na siya'y maghihiganti laban sa masasama at babagsak sila sa kanila ang parusang nararapat sa kanila. Ngunit lagi niyang tinatanggap ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat ng aral niya ay pawang katotohanan. Salita niya ay kay inam, mabuting tuwiran. Kung lahat ay magninilay at sa kanya'y tatanggap lamang, walang taong madidimlan, walang taong magugulumihanan ang kaisipan. Bagkus sa oras ng kagipitan, mararamdaman mo ang kanyang saklolong mainam, at sa oras ng kahinaan, damhin lamang siya, mabibigyan ka ng kalakasan. Kailan may di siya nagpabaya at di nagpapabaya sa lupa, sa tuwina'y nakaangkop sa kanyang mga anak ang kanyang mabubuting gawa, na kung ito ang tatanggapin at tuwirang kakampin, makapagsasalita silang lahat, o kay dakila mo, Diyos amang mahiwaga. Pawang katotohanan ang kakanting tinuturan, subalit ilan kaya ang makikipagtotoong nilalang? Pawang makatotohanan ng Ama sa kanyang mga aral, subalit ilan ang magsasabuhay sa kanyang mga salita? Pawang hindi nagkakabula ang kanyang mga salita, subalit ilan ang mga anak niyang magtatamasa sa lupa?
Pawang matwid ang kanyang handog at di baluktot, kaya't ang sinumang tatanggap, matutuwid ang pag-iisip. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Ang bawat araw ay kay bilis na lumilipas, at pagsapit ng gabi, kapag ikay natulog at nahimlay, dumaratalang umaga na di namamalayan. Subalit ang ama, gabi at araw man, walang makaliligta at walang makapaglilihim sa kanya. Lahat ng mga anak niya ay silay niya, batid na batid niya, gawat salita nila. Kaya't kay papalad ng sa kanya'y tumatanggap, kung may kilalang ganap, sa kanya'y nagbabalik loob, at siya ay kanilang nakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kung walang magaganap sa buhay ng tao, ano ang patutuon niya? Kapag ang kaganapan sa buhay niya ay batid niyang wala ng katugunan maliban siya. At kapag napatotohanan ng mga pinagharian niya at nakita kung papaano ang paghahari niya, sila'y tuwirang patuloy na nagnanasa na makilala at humigit pang kilalanin siya. Yaw na nga ang mga anak niyang nagpapakatuto sa kanya, kaya't kung lahat lamang ng tao'y kikilalang lubos at magpapakatutong magnanasang kumilala pa, walang taong maliligaw ng landas. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Kung minsan, sa oras ng kung kailan ay masaya kayo, nagsasaya kayo, doon ibinibigay ang pampalungkot, pampalumbay. Subalit doon mo mapapatotohanan kung anong kaloob sa iyo. Doon mo makikita kung ano ang ginagawa ng Ama para di manindim at malumbay kang anak niya. Para mapatotohanan niya na may gagawin at magagawa siya. Kaya't pagkatapos na ang pangyayari ay nasuri mo at napagtanto mo, mapasasalamatan mo pa siya at masasabi mo, kung hindi naganap ito, hindi kita nakilalang lubos, aking Ama. Kaya't sa bawat kaganapan, kung pagtitibay ay naroon lamang at ang paniniwala'y tapat sa damdamin, mapapatotohanan ng Ama, hindi siya natutulog, hindi siya bingit, hindi bulag, laging handa siya sa kanyang mga anak. At doon sa kanyang pagtitibay na kaloob, ang mga anak niyang pinagtibay ang kalooban, may pagsusumigaw nilang, o kay buti mo, Ama. Yaw na nga ang pawang katotohanan, kaya't kapag ikay bilang pagkatao, gupo, lugmok ka na. Subalit nang dahil sa kanyang espiritu, kung ikay inaagaw ng lumbay, inaagaw ka naman niya sa lumbay para ikay aliwin at pagalakin. Kung ikaw ay inaagaw niya sa dilim, niyang kalaban niyang hindi nasisilayan tulad niyang di makilala at makita ng marami, kailanman hindi niya pahihintulutan, ikaw na anak niya, sa kanya'y umaasa at nagbibigay pag-asa siya sa buhay mong anak niya. O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ng araw ay may gagawin siya sa mga anak niya. Maging ang gabi man na di nila makita ang dilim kung walang ilaw na artificial, mayroon pa rin siyang may bibigay at patuloy na nagbibigay para sa kabubuti at makabubuti ng sinuman. Kaya't halina kayo mga mahal ko, tuwiran niyong mapagtantunawa ang kanyang mga habilin at salita. Ang siya'y kilalanin, tanggapin at mahalin, tulad ng pag-ibig niyo sa kapwa niyo tao. Magagawa niyong mahalin ang kapwa niyo tao kapag may pag-ibig kayo sa Amang totoo. Sapagkat ang bawat ginawad niyo't ginawa sa kapwa-tao, sa kanya ginawa ng sino mang gumawa ng mabuti sa kapwa. Nek karamaniyahanam,
nek karamanianam, nek karamanianam. Sumainyong paghaharing walang kamatayan at ang pag-ibig na walang hanggan, maramdaman niyong lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanianam, nek karamanianam, nek karamanianam. Buhay ba ang Diyos? Kapag nagkaroon ng sakit, ang mga dalubhasa ay hinahanap kung anong pinagmula ng sakit. Sinasaliksik ng mga nag-aral. Subalit lahat ba ng nasaliksik at nasabing ito ang pinagmulan ay totoo nga bang yaon ang pinagmulan? Kailanman ay hindi lahat ay totoo. Subalit ang Ama, kapag sinabi niyang ang pinagmumulan ng karamdaman ay ang galit po't inanakit pagdaramdam at kasalanan, pawang katotohanan. Sapagkat ang layon at nasa ng Ama, huwag kang manindim, huwag kang masakitan, huwag kang magulumihanan, huwag kang magdamdam, anak niyang minamahal. Patuloy siyang kilalanin at tanggapin, lahat ng iyo'y sa iyo'y mapaparam. Subalit, gayon pa man ang kanyang salita, hindi niya niloob na ang tao ay di magkasakit. Kaya nga't ipinahintulot ang sakit ng panahon ni Job, na ibinigay ang sakit. Subalit, napatotohanan din ang kumilalang tapat at sa kanya'y tumanggap, nakalaya sa sakit. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi siyang nagbibigay ng karamdaman, lalong hindi siyang nagbibigay ng sakit at dusa. Subalit, kung niloloob man ito ng kalaban niya at pinahihintulutan niya, hindi para pagupo kayo at igupo kayo, kaya't lumaban kayong anak niya. Sapagkat ang layon at nasa niya, kayo'y magtagumpay sa kanya at ipaglaban ay siya, upang maipaglaban niyo ang katotohanan, at nang magawa niyo yaon, siya naman ang sa inyo ay magbibigay patotoo, walang nakipaglaban sa kanya, na ginupot pinabayaan, na lugmok na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanianam, nek karamanianam, nek karamanianam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Kumusta? Ay, maganda na yata ang salita mo, no? Hindi na, mabuti po. Diretso, no? Sige nga, kumusta ang buhay? Mabuti po. Kumusta ang buhay? Ay, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 59, 68, 66. Kung titingnan mo, sino sa kanila ang malakas at masigla? Walang makapagsabi, no? Dahil parehas silang may karamdaman. Ngunit, kayo nga ba'y mahina at kayo nga ba'y may sakit? Tandaan ninyo, alam mo mang may sakit ka, itakwil mo ang sakit mo. Alam mo mang may karamdaman ka, huwag mong isipin ito. Upang huwag magpagupo ng pangangilila ng puso't isip mo ay malitot magulo. Bagkos, itakwil mong lahat ito. Ang isipin mo'y Ama, ang pakinggan mo'y siya, huwag ang katawan mong ginugupo ng karamdaman dahil sa kaisip at galit at puot mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang masigit na marapat para ikay gumaling? Gamot ba o panalangin? Pera ba o pananampalataya? Kapwa mo ba o bumubuhay sa iyong di mo nakikita? Sadya, sapagkat limpak man ang salapi mo, sino mang kapwa mo tao, di ka kayang pagalingin,
di ka kayang gumaling, sapagkat tanging Ama lamang ang nagpapagaling. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Marami siyang pamamaraan, marami siyang kaparaanan, at ibinibigay niya sa mga anak niyang pinatatag, pinatibay, ang hindi kaya ng mga marurupok at mahihina pa. Kaya naman, ang mga pinagtibay niyang mga lingkod niya, kung mag-isip ang kapwa-tao nila, ba't yan lingkod? Ba't nangyayari yan? Subalit, silang mga totoo na nakadarama, maligaya ang puso nila, may isip na maliwanag, malawak ang pangunawa na nakapagsasalitang ang Diyos ang bahala. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kapag nakahulagpos, nakatapos, nakasadsyad, nagtagumpay, anong wika nila? Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, Ama, purihin ka. Lalo't higit kung walang ginawa ang sinuman, kundi ang iyong kapangyarihan, ang siyang nagpasilay at nagpadama ng hiwaga mong taglay at may malanggawa mo. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, Ama, purihin ka. Ikaw ang dakila at mahiwaga. Ikaw ang puspos ng pag-ibig. Ikaw ang lahat dito sa lupa, ang tunay na wagas at dapat kanino mang anak mong nilalang. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Sa liwanag na dulot mo, liwanag ay mapapasa tao, kaya't kung lahat sa iyo ay aasa, at sa iyo ay kakamtan nila, ang ligayang di kayang ibigay ng tao sa mundo't maging mga bagay. Makakamtan nila ang tuwirang sa iyo, na ikaw ang tuwirang maasahan, na walang magbibigay maliban ikaw, Ama, iyang lakas at tibay, na mula sa iyo katotohanan lamang ang tinuran. Mga paghahari mo'y walang makakapantay, pagkat tanging ikaw ang makapangyarihan. Walang makakawangis kailanman, walang makukunan sino man, walang magbibigay na nilalang, walang mananakaw, hindi maaagaw. O aking Amang walang kapantay, dakila kang tunay, noon, ngayon at kailanman. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, Ama, purihin ka at pinamanahan ka sa buong buhay, nang sa iyo ay maasa ang may pandinig, sa kanila'y nakarinig, ang may mata ay nagliwanag na, yamang ikaw, Ama, ang nagbubukas ng diwa at ng mata. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakayin yung kamtan, parangal at papuri, sama inyong iyalay upang maramdaman
ng kanyang kahalagahan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ang pag-ibig ng Ama ay tapat at wagas kapag inyong nadama, kasiyahan ang inyong makakanta. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kung may lumbay, may galak. Kung may sakit, may ligaya at ginhawa, sa hirap man at dusa, Ama ang kaakibat sa tuwina. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Buhay ba ang Espiritu? Buhay ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Buhay nga ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi kayang paniwalaan ng mga tao kapag kinuwento mo lang at wala silang makikita at di nila nakikita ang mga bahagi mong patotoo sa kanila kapag hinahayag mo na ang katotohanan ng Diyos Ama. Subalit wika nga, di man maniwala at di man tumanggap ang iyong kapwa. Ang mahalaga, may Diyos na dakila, saksi sa lahat ng iyong ginagawa. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oo nga naman. Sa bawat kaganapan, may pinasisilay na mainam. Halimbawa sa isang okasyon, kay luwat na preparasyon. Bilang isang magulang ka na gusto mong lumigaya at sumaya at magawa mo ang gampanin mo sa iyong mga anak. At pagkatapos, kung kailan dumadalang araw na yon, tsaka kawala. Hindi ka makatupad, hindi ka makaganap. Dahil sa sinapit mong karamdaman, halimbawa, masaya ka ba? Maligaya ka ba? Magagalit ka? Tama. Huwag sinungaling ang tao. Kapag wala ka sa kaisipang mainam at nalilito at nagugulo ka na, magagalit ka. Doon naman kailangan ngayon ng Ama sa mga gayon ang kaisipan na nagdidilim dahil sa pag-iisip at damdaming pagkatao. At upang mapatotohanang may Diyos na totoo, ikaw na anak niya, may liwanag at pangunawa, doon mo samantalahin kung anong kaloob sa iyo. At doon niya pakikita kung ano nga siya kapag naipaglaban mo siya mismo sa kapwa mo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nawa kayong mga nakakilala, kumilala, nakadamat, dumadama, patuloy na magpagamit kayo sa kapwa nyo tao. Huwag alintaanin ng kapwa-tao ni anuman kung anuman ang sambitin, ang Ama pa rin ang panaigin, siya'y pakinggan na lubusan. At kayo rin ang masisiyahan, kayo rin ang matutuwa, kayo rin ang makakakita ng kanyang mga gawang. Hindi kayang gawin ng tao sa lupa, maliban siyang gumaganap at tumutupad, di man siya nakikita ng mga mata. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kuminsan bilang tao, nalilimutan mo na yung mga inaanak mo kung sino sila, no? Lalo na yung hindi mo sila, minsan mo lang nakita o pinaalam sa iyo pagkatapos hindi mo man nakita. Kaya sabi ko nga, Diyos ko, tama ko, mabuti na lang ang pangunawa ng tao inariyan. Nung Sabado po ng gabi, may lumapit sa akin na mag-bless
nagpapabless. At pagkatapos sabi nung biyanan yata, biyanan, sabi, Apo, inaanak mo yung kayan. Ha? Patawad po. Sabi ko nga po, minsan nakakalimutan ko yung tao, pero salamat sa Diyos, ang hindi niya pinaglilimot sa akin maghanap ako ng salita niya. Buhay po ba ang Diyos? At ayoko po sumagot na, saan kita inanak? O paano kitang inanak? Nagmasid na lang po ako tumingin. Pagkatapos, nagsalita na naman muli ang naging kumare ko. Apo, hindi po kayo nakadalo dyan. Kasi po hindi ko na po matandaan kung wala po kayo nun Sabi niya, kung may mission po ba kayo o kung nasaan po kayo. Pero nagpadala po kayo ng regalo. Ay, ganun ba ka ako? Salamat naman pala at nagpadala akong regalo kahit di ko siya nakita. Sabi ko po, Panginoon, salamat naman po sa mga katulad niya na kahit hindi ko siya nakita at di niya ako nakita, di siya nakalimot, ako'y puntahan na. Ako'y puntahan pa. Alam niyo po, sa aking pagiging isang lingkod ngayon, naranasan ko ang mahigpit kong kaibigan na close kami. Dahil sa ganito ako na magkaiba kami ngayon. Nakaitagal kong pinananabikan nung mga panahon na yon kapag Pasko, magkita kami ng inanak ko dahil close kami ng magulang. Subalit, ang pinakahuli po niyang pagtungo sa akin nung ipaliwanag ko ang misyon ko at nang may pakita akong larawan ni Divine. Huling-huli na po yon. Di niya na ako dinalaw, di niya na ako pinuntahan, at maging sila'y hindi nila ako kayang tanggapin na gayon. Umiyak po ako. Napaiyak ako. Pero hindi dahil sa galit, pagdaramdam o anuman, kundi sabag at awa nang sabi ko po, kung siya'y nasa totoo at sila'y nasa katotohanan ng gawa, bakit di nila maunawa ng aking ginagawa? Sila po yung isa sa hindi sila naniniwalang may espiritu ng ganyan na ang gagamot, ang Kristo. Nasabi ko, papaano kung walang espiritu na ganito? Sino nasa akin? Demonyo. Payag po ba kayong demonyo ako? Lalong hindi po ako papayag, sapagkat kung ako ay maglilingkod sa demonyo, gagamitin ko po yun para magkapera ako sa inyo. Yamang kinikilala nyo na ako, tinatanggap nyo na ako, marari ko na po kayong linlang, hindi po ba? Pagtindahan ko kayo ng mga bagay at bibili naman kayo sa akin, hindi po ba? Yayaman na ako. O dili kaya'y gamitin ko, mangutang sa inyo, pagkatapos naya nyo naman akong singil Ay, di mumurahin nyo ako. Ano po ba kung minura nyo ako? Lumama naman ako, di ba? Ganyan ang katwiran ng iba, di ba? Ngunit, sino niloko mo? Sino niloloko mo? Sino dinadaya mo? Ang sabi nga, kahit maliit na bagay na niloko mo sa kapwa mo, kahit na murang halaga na nilinlang mo sa kapwa mo, kasalanan pa rin ito. Bakit? Gagawin mo pa yaon kung kilala mo ang Diyos at nakakakilala ka sa Kanya. Wala pong banal, walang matwid, at maging ang sanga po kunching ay hindi banal at hindi matwid. Ang Ama lang ang nakababatid. Siyang hahatol kung ikay banal, kung ikay matwid, at siya rin ang hahatol kung ikay makasalanan at maraming kasalanan o nagsisisikat, nagbabalik loob sa Kanya na totoo o hindi. Buhay pa ang Ama. Subalit, narinig niyo ang pahayag at maliwanag na isinasahad, nakasaad na maliwanag. Ang salitang ito. Ngunit lagi niyang tinatanggap ang nagbabalik loob at inaaliwang nawawala ng pag-asa. Dahil patuloy po na naghahanap ng liwanag ang mga nais maglingkod at patuloy nagsusumikap maglingkod,
inaaliw niyang ganap. Kasama po ako doon sa inaaliw niya, sa mga pinagdaraanan, sa mga napagdaraanan, na kung hindi nga po siya, tunay ngang hindi mo kakayanin. Ako'y paluwal na po dito. Dapat ay luluwal na. Tinawag ako. Gusto daw po kayong makita ng kapatid niyo. Pero hindi po ako nabigla, hindi ako natigatig. Bagkus tinanong ko lang bakit. Salamat sa Panginoon, may kukwento lang pala siya sa akin. Na nakapagpapasaya at magpapasaya sa akin. Ilan kaya ang may karamdaman na sila pang magpapasaya at magpapatatag sa kapwa nila at sila pang magsasabing, huwag mo akong alalahanin. Ang gampanin mo na lamang ang iyong hanapin at harapin at hindi ako magseselos. Sa tuwing maghaharap at magkikita kami, yan ang sinasabi niya, huwag mo akong alalahanin. Alam ko ginagawa mo. Alam ko ginagampanan mo at gagampanan mo. Ako, wag mo na akong isipin, wag mo akong alalahanin, sapagkat ako'y masaya. Oh, tingnan mo. Ako'y masaya. Pinakakatawa. Oh, nagagalit pa nga ako pag hindi nila ako sinusunod eh. Yung galit na pagbibiro niya. Salamat sa Diyos. Sa bawat kaganapan, may pinatototohanan siya na hindi makukuha ang lakas at tibay sa kanino man at maging sa bagay, sa pagkain at sa lapi. At sa bawat kaganapan, mayroon siyang pakikita. Kailan may di siya nagpapabaya at di magpapabaya, sapagkat ang Diyos Ama lumilingap siya pawa. Napakabuti ng Diyos, napakahiwaga niya. Kung totoo lamang po ang inyong pananalig at pananampalataya, at totoo ang inyong pagtawag sa Kanya, mararamdaman ninyo ang kapwa niyong nagpapakatotoo sa inyo at nagsisikap maglingkod sa anumang pamamaraang pagkaalipin na kahit na ipaalipin ang sarili, kahit na kung anong sinasabi ng kapwa-tao, patuloy pa rin nagsisikap sila para kayo'y paglingkuran. Dapat nga po, may maliman sa palagay niyong sila'y nakikita, ipagpaumanhin niyo po. Para sa akin, pupurihin ko ang mga lagad ko at mga kaps. Ipagpaumanhin niyo, di man sila banal, di man sila matuwid, para sa akin, sapagkat kaakibat ko sila sa aking gampanin, kaakibat ko sila sa aking ginagawa, at kasama ko sila sa hirap at ginhawa, ako po ang tanggulan nila, sapagkat hindi ko kayang sambitin na sila'y masama at nagkakamali, sapagkat walang perpektong tao, walang matuwid. Nagsisikap silang magpakatotoo, nagsisikap silang maglingkod, nagsisikap silang magpakatapat. Kung hindi ito makita ng tao, ang Ama nakakakita, ang nakababatid. Ngunit walang batid ang sinuman sa ginagampanan namin na hindi kumikilala at nakatatanggap sa amin, kaya't ipagpaumanhin. Hindi po ako marunong makinig sa sumbong nito, sumbong noon, maliban makita ng dalawa kong mata. Sapagkat, hindi ko kakayaning mag-isa ang aking ginagampanan at wala akong mapapala sa sinabi ng Ama, ng Panginoon, ng pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na palalagoy at pararamihin niya ang aking mga lingkod. Kung lahat ng kamalian ang makikita ko, kung lahat ng pagkakamali ang isusumbat ko, kaya may maliman sa palagay ng tao. Sa akin, wala silang ginagawang mali, wala silang ginagawang masama sa akin, kaya ipagpaumanhin niyo po kung ako mismo ang makakitang mali ang ginagawa nila sa akin, at kung ako mismo ang makakitang nilalapastangan nila ang Diyos, ako na po magsasabi sa kanila na hindi kayo karapat-dapat na lingkod. Subalit, kung may mali man po sila sa inyong palagay, hinihingi ko ng paumanhin. Walang banal, walang matwid. Huwag yaon ang masdan ninyo. Ang masdan nyo'y kung paano sila nagsisikap, makatupad, makatalima, na wala mang silang sweldo sa araw-araw na pagtungo rito,
at walang panggusalinang binibigay ako, naririyan po sila para makiisa sa gawain ito, para kasama ko at para magkaisa kami sa tupad at pagtupad sa atas sa amin. Hindi ko po sila kinukonsinti at kukonsintihin sa kanilang kamalian. Subalit, kung sa labas na ng gawain ito, doon sila may ginagawang hindi tama, hindi ko na po sakop yan. Subalit kung dito mismo sa kalooban ng gawain ito at kaloob-looban ng gampaning ito, malaya po kayong magsabi sa akin at harapin natin kung sino yung sinasabi niyong yaon at pagkatapos po'y pagsasabihan ko sa harap niyo. Yun po ang aking masasabi, kaya po ipagpaumanhin kung may mga nasasabi po ang iba, pero ako po, mahal ko ang mga lagad ko, mga caps, IT-teen, choir. Walang perpekto, maging ako. Sabi ko nga po, kulang ako sa kanila. Sa katotohanan lang po, hindi na kami nagkakausap ng mga hindi ko nakakasama. Nagkakakita at nagkakangitian na lang kami at nagkikita na lang kami sa mata kapag nagkapanalubong. Ngunit sa pag-uusap sa bibig, wala kaming lihiman na naglilihim kami sa isa't isa na pinag-usapan si Pedro at si Juan man lang. Kundi, kung mayroon pong sinasabi, halimbawa, ukol sa akin, salamat naman ang mga tagapagtanggol ko rin. Sapagkat hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko, di ako magtatanggol sa sarili ko. Yamang pinabatid na at pinauna sa akin ito ng Panginoon, hindi ko dapat ipagtanggol ang sarili ko at wala akong magtatanggol ng sarili ko, kundi ibang tao. Kaya, salamat din po sa kanila na sa kabila man ng mga kasiraan ding binibigay ng tao sa akin at paratang ng tao sa akin, nandyan pa rin ang aking mga lingkod na matatapat at totoong sa akin ay tumanggap. Sapagkat hindi ako tinanggap nila, ang Diyos na di namin nakikita. Salamat po. Marami po kaming mga pinagdaraanan, higit ako. Subalit, pinupuri ko't pinasasalamatan ng Diyos kung kailan marami ang bintang at paratang sa akin, lalo niya naman akong pinagtibay, lalong pinalago, pinalawak ang gawaing ito. Patuto lamang ng wika niyang maliwanag sa akin, walang makapagtitibag ng aking gawain, maliban ako ang magwasak. Kaya po, sa inyong lahat, nawa kayo ay patuloy makinabang sa gawain ito at patuloy kayong magmahal ng kapwa nyo tao upang maramdaman nyo ang mga sinisiwalat sa dakong ito na totoo, tapat ang bawat salita ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Kristo at sa patnubay ng Espiritu Santo. Tandaan po ninyo, walang maglilingkod sa inyo kung ganang pagkataong gusto at layunin lamang. Sapagkat wala kayong kamalayan sa bawat araw na paglilingkod namin, may tinatakwil kami sa aming sarili, may sinasaalang-alang kaming iniiwanan at pinapahalagahan namin ay ito para lamang mailusad, may pagpatuloy ang pag-aatas. Subalit, mapalad kayong nakinabang, nakipagtotoo. Kung paano kami nakinabang at nakikipagtotoo, kayo'y maging gayon din at patuloy kayong makikinabang. Salamat sa mga tagasunod na nagmamahal ng tapat sa amin. Kumakalinga, ultimong isang tinapay, isang kending ibinigay nyo na pinakinabangan ng kapwa nyo, walang nalihim sa Diyos Ama. Anuman po ang hinandog nyo sa gawain ito, sa akin, sa mga lingkod, sa gawain ito, sa kapwa nyo, wala pong nalihim. Lahat ay saksi, ang Diyos na di nakikita, at kailanman ay di rin namin itatatwa o ikakahiya. Kahit sabihin ng taong iyon, binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng ganyan, kung totoo, aminin ko. Kung di ko maalala na binigyan nga ako, aaminin ko pa rin para lamang di mapahiya. Kaya lamang, tandaan po ninyo, kapag pinakain ka ng kapwa mo, at ang pinakain sa'yo, pagkatapos noon, ay kung ano-ano, masarap pang isuka, kung may susuka lang, may babalik mo. Tama po ba?
Kaya po, masarap ang pag-aalay, paghahandog na mula sa puso na may pag-ibig. Napakasarap po, napakasarap. Kung may ginagawa man sa amin ang kapwa namin na lihim, kami rin naman may ginagawang lihim na tanging Ama lamang ang saksi at nakababatid kung papaano namin ginagawa sa kapwa. Hindi na kailangan pabatid, hindi na kailangan pakita, hindi na kailangan ibulong kay Pedro, kay Juan, kundi sa kanya. Nakita niya't nadama lahat kung anong ginagawa naming lihim, maging sa aming pamilya, maging sa aming mga kapamilya. Sapagkat nakatalang maliwanag sa banal na aklat, ang inabot ng kanang kamay ay wag nang iabot pa ng kaliwang kamay. At wag mong sabihin kahit sa pinakamatalik mong kaibigan kung ano ang iyong lihim na ginagawa na saksi ang Ama sa iyong mabubuting ginagawa. Kaya po, nagsisikap, nagsusumakit kaming makatalima, makasunod sa aral, sa salita. Ngunit kung di man maunawaan at patuloy pa rin ang mga tao ay walang sinasabi sa kapwa-tao na gayon at ganyan, na gayon at ganyan, na nakasasakit ng damdamin, masaya pa rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya po ba? Tandaan po ninyo, mahirap gamitin ng Diyos para sa katwiran mo sa kapwa mo tao. Mahirap ipangalanda ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo para lilalangin mo at dayain ang kapwa-tao. Pagkatapos ay ipangangalandakan mo'y Diyos mo, ngunit may ibang Diyos ka pala, demonyo. Kaya nakakatakot magsambit ng kung ano-ano para utuin at para mauto ang kapwa mo tao. Napakahirap pong gawin ito, kaya't ang mahalaga sa iyo, pahalagahan mo rin kapwa mo tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At pakatandaan nyo po, kung masaya kayo, maligaya puso nyo, kahit wala kayong kayamanang panglupa, maligaya ang puso nyo. Buhay ba ang Diyos? Subalit, pakatandaan nyo rin po ito. Kapag totoong at tapat na lingkod kayo, di kayo lilimutin ng Diyos. Lahat ng alam niyang kailangan mo, pinahahatid niya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapos na po ba? Di pa tapos eh. Masarap pong magsiwalat ng katotohanan, di ba? Masarap mangusap ng katotohanan, di po ba? Ngunit tandaan po ninyo, walang magiging totoo kung walang Diyos sa iyo. Sapagkat hindi lahat ng nagsasabing totoo ay totoo nga ito. Ngunit, ang may takot sa Ama, kailan may di niya lilangin ang sarili niya para lang mauto at utuin ang kapwa-tao. Kaya sa lahat ng mga kaakibat ko, mga lingkod na turingan, mula pa sa mga alagad na nagsimula, mga caps, mga choir, IT team, at mga pinangasiwaan ng bawat chapter, mga tagasunod na Pangulo, at lahat ng tuwirang kaisa't nagkakaisa para sa Ama. Pinupuri ko ang Ama para sa inyong lahat. Pinasasalamatan ko siya, ang tagumpay ng isa, tagumpay ninyong lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't akma na naman ito sa pagbasa, sa pahayag na nauna. Kung tunay mong kilala ang Diyos, ano nga bang ginagawa mo? Magagawa mo nga ba ito? Mula kay Marcos. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag nagmabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng ito'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata."
Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pumayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Pawang katotohanan. Kung tunay ka sa Ama, ano't hindi mo maisuko ang sarili mo at kung ano man ang nasa sayo, yamang sinusubukan ka lamang niya. At diyan makikita ang patutuot yan ng katotohanan sa tao. Kung papaano siya totoong nakakilala at kumikilala, subukan mo sa kanyang yaman. Pagharian kayo. Subukan mo sa kanyang ari-arian kapag hindi siya lumabas ang natural. Ngunit wika nga ng Ama, "Mapapalad kayo na kailan may di ko nasubukan at sa kabila man ng inyong mga pinagdaanan, ako pa rin ang inyong pinupugay sa malinis niyong kalooban. At kailan may di kayo nadumihan ng kaisipan sa kapwa niyo'y nagparatang, sapagkat madali kong maibalik ang sa inyo'y anumang naparam, ngunit ang kayo'y pagtiwalaan. Huwag niyong masambit kailanman kung wala kayong tiwala sa aking kapangyarihan. Sapagkat ang Ama ang lahat sa lupa at ang Ama ang mabuti na gumawa." Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, bumibigat ang dalahin ng tao sa isip na masama ito. Ngunit gaano man ang hirap na sinasadyad mo, kapag ang gaan ng loob mo'y nasa sayo, maliwanag ang pangunawa mo't magaan sa katawan mo ang tinatahak na landas mo. Sapagkat ang Ama ang nagpapatutoong siyang nagbibigay lakas ng buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang alam ko ay magagawa. Oh, uwi na ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Bigay doon, tigi-tigisa lang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan, kapag pinagnilayan niyo saan ba nagmula ang salitang yan, hindi yan kathang isip ng tao, yan ay nakatala sa banal na aklat. Laging may magagawa ang Diyos na dakila. Maghintay ka lamang. May pag-asa, may bukas pa, may ligaya, may saya, nakatala lahat yan. Hindi ito kathang isip ng tao. Hindi ito istoryang gawa-gawa lamang ng kapwa-tao, kundi ito'y mula sa Diyos na totoo. Ang istorya at kathang isip ng tao, ang istoryang hindi totoo. Buhay bang Ama? Ang kasiraan ng kapwa-tao, ang manira ka ng kapwa-tao, yan ang walang katotohanan at di totoong gawa ng Ama. Subalit, ang mabubuti at tunay na mabubuti, gawa lahat niya.
Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kung totoo ang tao, sa Kanya'y totoo, na nakikipagtotoo at kumilalang totoo, puso nito'y nababago, isip nito'y pinagbabago, buong pagkatao maaring magbago. Sapagkat walang hindi siya mapagbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? May mali po ba ako sinabi? May mali po ba akong nasabi? Kung may mali po ako, tumindig po kayo, tumayo po kayong lahat. At sabihin niyo po kung anong malikot nang may tama ako at may tuwid ko. Sige po, tumayo po sa inyo ang may nakitang mali. At nang may tama ko po, kung mali nga totoo. Subalit, kailanman po, hindi ako magkakatang isip sa inyo, hindi ako mag-o para lamang gumawa ng kalokohan sa inyo. Sapagkat, kung may takot kayo, may takot ako. Kung nahihiya kayo sa Diyos, nahihiya ako. Kung may Diyos kayo, siguro, kundi sa Kanyang Diyos ko, wala kayo rito at wala rin ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mapatotohanan nawa ng bawat isa na totoong Diyos ang tinatawag at sinasamba sa gawa, hindi sa salita. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Kung palagay mo'y mabuti ka, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, sa iba na may nagpapasama ka, naninira ka, at kung ano-anong ginagawa mo, nakagawa ka ng mabuti pagkatapos kung ano-anong mga sinasabi. Ito ba'y tama para sa Ama? Kaya mapapalad kayong wala mang nagawa, ngunit di naman kayo naninira ng kapwa. Mapapalad kayong hindi nakagagawa dahil wala kayong magawa, ngunit di naman kayo nagpapasama sa kapwa. Mapapalad kayong patuloy na gumagawa ng mabuti at nagpapakabuti, at ang mabuting isip at damdamin nyo'y suma sa inyo. Higit kayong mapalad sa nagpapakatotoo na patuloy gumagawa ng masama. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May papaliwanag lang po ako, no, kung bakit ganyan po ang bendisyon. At hindi po. Kasi po, teka po, papaliwanag ko po muna. Kasi po kung si Kunching lang bilang tao, hindi kayo pagmamanuhin, matanda kayo sa kanya. Kaya ang ginagawa ay ganito, kapag nagmano po, pang tao yun. Si Kristo hindi yan nagman. Si Kristo hindi nagpaganyan. Tandaan po ninyo. Hindi nakita ni Kunching ang panahon ng Kristo. So, balit, ginawaran na sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi sinabing mano po. Ang pagmamano ay sa tao at ang mano'y tao. Ngunit ang paggawad ng ganito sa Diyos Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal, naway mawawaan ninyo, kaya nga't kapag bilang pagkatao at nasa pagkatao, nagmamanong matanda. Ayaw. Bakit? Sapagkat, sino ka na magaling at nagmamagaling? Kabata mo, nagpapamano ka sa matanda? Subalit, kapag nasa pagdaloy ng kapangyarihan ng hindi matutulan, iniaabot ang kamay, subalit pilit kayong sa ganito, hindi sa pagmano sa noo. Naway mawawa ninyo at maunawa ninyo, sapagkat walang taong magaling, walang taong dapat magmagaling. Ang tunay na magaling at pinakamagaling, ang mabuti sa lahat, ang Diyos na dinakikita ng mata ng tao. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang kalooban ng Diyos?
Ano po ba ang kalooban niya? Ikaw ba'y magtampo, magdamdam, magsalita ng di nararapat o magpakababa kahit ng kapwa mo'y may kasalanan na patuloy ka pa rin nagpapakababa? Yan ang Diyos. Hindi yung may kasalanan si Pedro, halos dikdikin mo dahil may kasalanan siya. At ipalalabas mong ikaw ang tama. Di baling wala kang katwiran sa kapwa mo, sa Diyos may katwiran ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ngunit sino ang tao para hukuman ang kapwa-tao sa hindi niya pagkakasala at di niya ginagawa? Ngunit maraming pangyayaring ganito. Kung sinapit nyo yan, magpasalamat kayo sa Ama. Sapagkat maliwanag ang patuto, kung kayo'y hinahatulan, hinuhusgahan, pinararatangan na ng kung ano-ano, magalak na kayo, sapagkat suma sa inyo ang Panginoon nyo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At huwag na kayong magtaka kung may harap kayo, makausap, na mabait sa harapan nyo. Pagtalikod ibaba, iba-iba palang sinasabi. Yung pala ang matatawag na mga paimbabaw na gawa ng tao. Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, tandaan ninyo ang hinahatulan ay ang paimbabaw, hindi ang katapatan. Ang hahatol ay ang makatotohanan, hindi ang nilalang, na nilalang lamang sa lupa. Sapagkat ang lumalang, ang hukom kailanman. Pagpalain kayo, magnilay, magbulay sa mga tinuran, kung ganang katauhay kayang sambitin yan, at kung kayo'y nakapagtanto na tuwiran, mabot nyo nawa ang katotohanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan, dakila at walang kapantay, paghahari niya'y walang kamatayan, mapagharian nawa kayo, sa buhay nyo'y siyang mangibabaw, upang malaman nyo ang katotohanan, karunungan niya sa inyo'y ibigay, upang mawari nyo kung anong marapat, mapagtanto ninyo ang lahat-lahat. Pagkat siya lamang ang kaliwanagan, siya ang lakas nyo at pagtitibay, siyang buhay ninuman, kaya't siya lamang marapat na pahalagahan, na mahalaga sa lahat ng bagay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Sadyang kay buti ng Ama, dakilang walang kapantay siya, magpakailanman. May tanong po ba kayo? Tulad mo, lagi kang naririto, di ba? Di ka bakali sa inyo, no? Bumata ka naman ng 10 taon. Salamat po. Tumaba ka pa. O, di ba? O, pag nagkangipin ka, lalo kang gaganda. O, di po ba? Totoo po yan. O, tingnan mo siya, o. Gumanda ng 10 taon. O, mga kaps, gumogwapo, pagwapo ng pagwapo. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, ganito lang yan. Sige nga,
Isang halimbawa, inisip mo si Pedro, si Juan na naghagalit sa iyo. Ano nararamdaman mo? Di galit din. Subalit, huwag mong isipin at ang Diyos ang isipin mo, ang galit ba isa sa iyo? Haba, hindi, kailanman. Kaya anong dapat at anong gamot? Para hindi nagagalit at huwag magalit. Ayun, hatakin ang dila para magsalita. Ayun. Dati hindi mo siya makapaano. Ngayon, araw-araw kasama mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan lang pala, paraan eh. Pero, magalit. Eh, siguro kayo may nagkukwento doon. Ikaw ang patuto. Pag alis natin, alis na nga tayo. Buhay po ba ang Diyos? Pero sabi nga po, pagkaluwat-luwat mo mang ginawa, mula sa iyong pagkabata, hindi na kaila sa Diyos na mahiwaga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung mula bata, marami na kayong ginawang mabuti at magpahanggang ngayon mabuti pa rin kayo, tandaan nyo hanggang kamatayan may aanihin kayo. Epi! Epi! Mga mahal, tanda ninyo, walang hindi nakita ng Ama. Nagluwat man kung magkamisa ng ginagawa nyo'y walang ganti sa palagay nyo. Araw-araw ginagantihan kayo ng Ama. Kung masaya kayo, kung maligaya kayo, kung nakukontento kayo, kung payapa ang isip nyo, kung may galak ang puso nyo. Makikita nyo ang paghahari niya at nararamdaman nyo sapagkat yun ang pawang katotohanan. Yan ang dulot niya. Kaya wala ka man sa inihiling mo at hindi pa ibigay at naibibigay. Palagay mo hindi ka pinagbigyan. Hindi. Kung payapat panatag ang loob mo, na ibibigay niya na lahat ito. Pagpalain kayo. Tama baga? Kung yung mga lingkod at naglilingkod, may mga pinagdaraanan, araw-gabi naglilingkod. Ang walay gayon din. Ngunit ano ang pagkakaiba? Mayroon silang hindi nila kayang ipaliwanag. Paano nila nakakayanan? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo, may bukas pa. Kapag nakakakita kayo ng maraming gariton, panahon na ng tag-anit, nagbubuhat na ng palay. At kapag umaani na, nakangiti ng mga may palayan. Ngunit yung walang palay na anihin, nakasibangot. Yung mga naiinggit, di pa tapos. At yung mga hindi naiinggit, tuwang-tuwa, ay salamat eka, umani si Pedro. Salamat naman eka, umani si Juan. Yung naiinggit, eka. Diyan mo makikita ang taong masama. Buhay ba ang Diyos? Kapag parehas kayong mahirap, nagsikap ka, at yung kapwa mo hindi, pag umasenso ka, siya'y tamad. Pag umaasenso ka na, at nakita niya yung pagbabago, yung tamad, sabi niya, pero kung parehas kayong masipag, at di kayo parehas umasenso, ano kaya sasabihin nyo? Pero mayroon bang masipag na hindi umunlad? Kahit hindi yumaman, kahit papano nakatitigaw, di ba? Sapagkat, ang guhit ni Pedro, ang guhit ni Juan ay magkakaiba. Kahit anong saksak ka na saksak sa palay, siksikin ang kaban. Kung hindi mo kapalaran, ang ito'y umapaw. Daratil-dil takdang, ito'y lilisan. Ngunit, kahit hindi mo apawin at paapawin ang siksik na palay, kapag ikay bibigyan, nagigitla ka na lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, may binibigay ang Diyos na hindi mo pinagpapagalan, na hindi mo tinanim na ikay nag-aani,
Kaya't kung kinikilala mo siya, manalig ka sa tuwinang ito'y may sasakatuparan niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa. Pero hindi ko po kayo pinauwi. Halina kayo.